Binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga bisita, mga panauhin. At welcome po sa The Lord's Temple Ministries. Ibalik nga po natin sa atin pong Panginoon ang pinakamalakas na palakpak. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Karapat-dapat po siya sa ating mga papuri at pagsamba at naangkop po yun sa bawat araw at oras ng buhay natin at lalo na ngayong araw ng atin pong pagsamba sa Diyos. Lalo na nga po, tiyan din po ang atin pong tatalakaying mensahe. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay muli po inaanyahan ko ang bawat isa na manalangin. Aming Ama, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa inyo sa umagang ito. Salamat sa inyong kaloob na buhay. Salamat sa kaloob ninyong kalakasan kung bakit kami may kakayahan, Panginoong Diyos, maparito at humarap, Panginoon, sa inyong gawaing napakahalaga. Patuloy, Panginoong Diyos, na hinihiling namin ang inyong pagsama at paggabay sa amin sa oras na ito. Nawa naging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming mga papuri sa inyo. At ngayon naman, Panginoon, kayo ang mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero at makita, Panginoon, ng bawat isa ang kahalagahan ng mga salita ninyo at mga mensahe ninyo ukol sa napakahalagang tema namin ngayon. Patuloy na kumilos ang inyong banal na espiritu sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At matapos ang lahat ng ito ay magkaroon kami ng panibagong pananaw, panibagong kaisipan at patuloy na pagbabago na nagdudulot ng kabutihan at kagandahang loob sa amin at sa lahat ng aming mga gawain. Nawa lahat ng ito ay maghatid ng kaluguran at karangalan sa inyo, Panginoon. At ito'y pinagkakatiwala namin tanging sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po natin minsan pa ang Diyos. Katulad nga po ng atin pong natutunan at napakinggan sa mga nakaraang mga pag-aaral din po sa atin pong mga gawain. Isa sa mga mahalagang aspeto ng pagiging mananampalataya ay ang pagkakaroon po ng matalik at malapit na relasyon sa Diyos. Ito man ay dapat alam na po ng marami po sa mga mananampalataya, pero higit po sa pagkakaroon ng magandang relasyon at malapit na relasyon sa atin pong Panginoon, ay mahalaga ding atin pong saliksikin sa ating mga sarili kung tayo ba mismo ay meron pong pagnanasa para po dito. It's one thing to have an intimate relationship with God, but it's another thing to desire that intimacy with Him. Ngayon, ang mahalaga po dito, kasi malalaman nga po natin na sa mahabang panahon, kahit balikan po natin sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, kung titignan natin kahit sa panahon ng lumang tipan, ang mga sumasampalataya sa Diyos ay lagi pong merong pagnanasa na ito. Kahit nung nandito si Jesus sa lupa, marami pong mga taong gustong mapalapit sa Kanya. Higit sa lahat ang Kanyang mga alagad, yung mga apostol na nag-aagawan pa ng posisyon para lang makasama o makatabi siya. It is natural for Christians to desire the experience of having an intimate relationship with the Lord. At bakit naman nga hindi? Kung hindi dahil sa Kanya, wala po sana tayong pag-asa. Kung hindi dahil sa Kanya, wala po sana tayong kinabukasan. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi sana natin naunawaan o naranasan ang pag-ibig, ang kagalakan, o kahit ang kapayapaan. Nang una nating maintindihan at maunawaan ang salita ng Diyos, ultimo ang Kanyang ebanghelyo, nakaranas po tayo ng napakatinding biyaya. At masasabi ko po ito'y parang maihahalin tulad po sa pag-inom ng napakalamig na tubig matapos ang mahabang panahong paglalakad sa ilalim ng matinding init. Na marami siguro sa atin ay nakaka-relate po ngayon sa panahong ito. Nung nakita natin kung ano talaga ang ebanghelyo, marami ang iba sa atin o ilan sa atin ay matagal na itong binabaliwala, matagal na itong ine-etchepwera, matagal na itong hindi pinapansin. Pero nung nalaman mo kung ano talaga ito, ito'y nakapaghatid ng matinding biyaya sa atin.
That's what the gospel did for us. No? There is nothing else in the world like it. Pero pagtapos ng pagtanggap ng ebanghelyong ito, tayo ay nagpapatuloy. Responding to the gospel of Jesus is not just a one-time act. Hindi lamang po ito minsanang gawain. It is continuing on to having a proper relationship with our Lord and Savior. And just like any relationship, we want to know more about God. Gusto natin siyang makilala. Sino ba siya? Ang dami kong alam, marami akong nalalaman tungkol sa Diyos, pero alin kaya doon ang totoo? Alin kaya doon ang katotohanan? Alin kaya doon ang talagang katuwiran, no, at katanggap-tanggap ayon sa kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili? No? What He is, what He likes, what He will do, and what He has promised. No? Malalaman natin at gusto nating alamin kahit ang mga bagay na kanais-nais ng Diyos at ang mga bagay na hindi niya nagugustuhan. No? And that is the point. We must have that desire. No? That desire to grow deeper in our relationship with Him. But to grow deeper in a relationship, we must be willing to put in the work. Sa kahit anuman pong relasyon, panglupa man o sa espiritual sa atin pong Panginoon, we have to put in the work. Hindi po yumayabong, hindi po napagyayaman ng anumang ugnayan nang wala lang. No? And kung tutuusin, it is the opposite. Kung wala ka pong gagawin, a relationship becomes stale and stagnant. No? Hindi po siya kabaliktaran, no? Na parang wala akong ginagawa pero mas nagiging malapit kami ng kaibigan ko. Wala akong ginagawa pero nagiging mas malapit kami ng pamilya ko. Hindi po. You have to put in that effort. No? But we cannot rely on our own preconceptions. Hindi po tayo pwedeng umasa sa mga haka-haka o mga kaisipan lamang natin. No? Hindi po uubra yon sa Panginoon. No? Hindi natin pwedeng tratuhin na tao na parang siguro gusto niya to. Siguro tipo niya yan. Siguro payag naman siya dito. No. We have to really know what God wants for us to do. No? And God desires from us worship. No? At yun po ang atin pong tema ngayong umagang ito. Ang pamagat po natin is worship that pleases God. No? Kasi yun po ang punto ng worship. No? Ang pagsamba sa Diyos na dapat nakalulugod sa Kanya, hindi po para lamang sa atin. No? Because some people worship on their own terms. No? Sasamba ako pero sa paraang gusto ko. Hindi po pwede yun. No? Because worship in itself, the word itself, the idea itself is para po sa iba. Para po sa kapurihan, karangalan ng atin pong Panginoon. No? If we really have this desire to get more intimate with God, we must understand the truth about worship. Ano po ba ang makikita po natin sa kanyang salita? Bilang pangunahin po, basahin po natin ang aklat po ng awit, Kabanata 29, talatang 1 hanggang 2. No? Ang sabi po dito, mag-ukol kayo sa Panginoon o mga anak ng makapangyarihan. Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kalwalatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kalwalatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. No? Yung pong iukol po, yan po yung napili ko pong translation sa Tagalog. Yan po yung awit na nagsasabi ng word na ascribe. Ascribe to the Lord. No? Iukol natin sa Diyos ang para po sa Kanya. And that's really the bottom line of worship. No? Giving God what He is due. Giving to the Lord what is expected from us. No? At para mas lalo po nating maunawaan ito, kailangan po nating balikan o atin pong saliksikin, ano ba tayo sa harapan ng Panginoon? And yun po yung number 1, the purpose for which God created us. No? To understand our responsibilities as believers, as Christians, kailangan nating unawain ano ba ang layunin ng Diyos para po sa atin magmula pa noong una. We need to have a right starting point.
or nothing else would make sense to us. Kailangan yung simula pa lamang po ay tama, matuwid at mabuti po. Kasi kung hindi po tayo pwedeng magsimula sa gitna. Nothing will make sense. No? So, what does the Bible tell us? Letter A, we are created in His image. Makikita po natin ito kahit sa unang-unang aklat ng Biblia na ito po ang naiiba sa atin bilang mga nilikha ng Diyos. No? Lahat ng bagay ay likha po ng Diyos. Amen po ba? We believe that. We should believe that. No? I mean, kung hindi, saan nanggaling ang tao, saan nanggaling ang lahat ng ito, saan nanggaling ang mundo at daigdig. No? Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, kasama na po tayong mga tao. No? And even though all of us were created by God, human beings were created in a different way. We're created with a different purpose. Mababasa natin to kahit po sa Genesis chapter 1, 26 to 27. Ang sabi po, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. We are created in the image of God. No? Yun po yung pangunahin po para po sa atin. No? No other thing was ever created in God's image. No? Mamaya tignan po natin ng mabilis ano po ba ang ibig sabihin ng image na ito. No? Humanity was God's pinnacle for His creation. At pagkatapos niyang likhain ang tao, ang sabi po ng salita ng Diyos ay namahinga ang Diyos because it was finished. The creation work was finished and God rested. No? Being made in the likeness, no, sa wangis ng Diyos o larawan ng Diyos has nothing to do with our physical attributes. Lagi po natin itong pinapaalala. No? Because pagka sinabi natin or narinig natin yung image ng Diyos, so kaya ganito ang itsura natin, ay dahil ganito din ang itsura ng Diyos. Well, God is spirit. He has no physical form. No? God manifests Himself in many ways sa Old Testament, pero wala po siyang katawan katulad po natin. Our body was designed by God, yes. But what is the image that He speaks of? Ang image na ito ay ang reflection natin, yung pagkakalikha po sa atin ay mga characteristics ng Diyos, no? Na meron po siya mentally, morally, and socially, no? Mga katangian na meron tayo that sets us apart from other creation as well, no? Unlike animals, we were given the ability to think and to decide for ourselves, no? Sa mga hayop, although marami pong mga usap-usap, marami pong mga pag-aaral, generally accepted yung idea na animals operate on the basis of instinct. Yun lang sila. No? There's something built into their genes, into their being na yun na alam na nila. No? Kaya ang hayop nakakamangha, I mean, it's another wonder of creation na makakakita ka minsan sa mga nature documentaries dati sa National Geographic or sa Discovery Channel. Ipapanganak yung isang hayop na 4 ang paa, wala pong oras naglalakad na . No? Bakit ang tao, abutin ka ng ilang taon bago lang makapaglakad, bago makapagsalita? Naiiba din po ang tao sa ganung paraan. No? Animals operate on instincts. That's all they know. Sure, some can be trained. Sure, some can be taught tricks or activities, pero hindi katulad ng tao na kaya niyang mag-isip para sa kanyang sarili. No? Bago pa man magkasala pa ang tao, binigyan na ng Diyos ang tao ng responsibilidad. Bahagi din ito ng layunin ng Diyos para po sa atin. Ang sabi naman po, ang nabanggit po, babasahin po natin dito ay nabanggit sa Aklat ng Awit, Kabanatang 8, 5-6. Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel, ngunit pinarangalan niyo kami ng parang mga hari. Ipinamahala niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay. No?
Man had a special place and a special purpose in creation as God intended. Man was to care for the rest of the other creation, to relate with others, and to enjoy fellowship with our God. No? We were made in His image, pero dahil nga po sa pagkakasala natin, sa pagkakasala ng tao, no, ang imaheng ito hindi man po tuluyang nawasak o nasira, no, ngunit nabaluktot at nabago. Kaya tayo ganito sa kasalukuyang panahon. No? Related to that is that letter B, we are created for His glory alone. No? Kaya bahagi po mismo ng atin pong paglalang, atin pong pagiging tao, ang layunin pong ito. Sabi po sa Isaias, Kabanata 43, talatang 7, sila ang mga taong aking tinawag. Nilikha ko sila para sa aking karangalan. Ngayon, sa konteksto po ng verse na ito, itong Isaiah po, ang tinutukoy po dito, yes, ay Israel. Yun po kasi ang pangungusap po ng propeta na si Isaias. Pero generally speaking, this is what the Word of God tells us. Ito ang ipinipintang larawan ng buong Biblia, no? Na ang lahat ng bagay ay nilalang, ay nilikha para po sa kapurihan at kalwalatian ng atin pong Panginoon. Not just man. Ultimo ang tao, oo, pero hindi lang ang tao, kahit lahat ng ibang bagay. Ang kagandahan at ang nakakaaliw na kalikasan ay tumuturo doon sa kaisipan at katalinuhan ng manlilikha. No? The vast species of animals in the animal kingdom point or show the handiwork, the creative work of our Lord. No? Ang creation, lahat ng ito ay sinasalamin kung sino ang manlilikha. Even human-made things. Alam mo yun, pag nakakita ka po ng isang magandang bagay na gawa ng tao, gawa ng kamay ng tao, kahit ano man ito, syempre mga crafts, mga woodwork, mga metalwork, pero kahit ang technology, no? Makakita ka ng mga building, makakita ka ng mga magagandang design ng mga sasakyan, ng mga motor. No? Naisip nyo na ba yun? Bakit nga ba, tanong to sa mga lalaki, no? Bakit nga ba may motor na maporma at hindi? Anong nagdedetermine nun? May nagturo ba nun sa atin na eto maporma to, eto hindi? No, tayo lang ang nakakakita nun. Diba? Because something in our mind just clicks na, uy, ang ganda ng design ng bagay na ito. No? But when we grasp that, pag nakita po natin ang bagay na ito, it also points us na, ay may gumawa ng bagay na ito. It's pointing to someone else kung saan ito nagmula. Hindi ito sumulpot galing sa putik at lupa. Merong gumawa, merong nag-isip, merong nagdesenyo ng bagay na ito. And creation serves that purpose. Pag tinignan natin ang lahat ng nilikha ng Diyos, lahat ng ito'y nagtuturo doon sa lumikha sa kanila. At kasama po tayo dito, tayong mga tao man. No? The Bible tells us this plainly. Everything is from God, galing sa Diyos, and everything is for God, para din sa Diyos. No? Siya ang lumikha. Lumikha siya para sa kanyang sariling karangalan po, at yun po ang pinapakita sa atin ng salita. Sabi din po sa Colosas, Kabanata 1, 15-16, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. No? Because many people, especially believers, understand the first part. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Because of Jesus Christ, there was creation. Ang nakakaligtaan na parte ay yung dulo, para sa Kanya. Kinikilala natin na ang Diyos ang manlilikha, pero nakakaligtaan kung minsan na lahat ng nilikha ng Diyos ay para din po sa Kanya. No?
And if we do not serve that purpose, if creation does not serve that purpose, para saan pa? No? It becomes meaningless kung ganoon po. Ano? To glorify God then is to recognize who He is, what He has done, and what He will do. No? Alam natin ang kasabihan, give honor where honor is due. Well, that is what worship really is. To worship and to glorify God is to do just that. Sabi po sa unang Kronika 16, 28-29, si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kilalanin ng lahat, malwalhati niyang pangalan, bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. No? To look upon God's glory is to remove the glory that is in us. No? Hindi ka po makapagpupuri sa iba kung lalo na kung sa tingin mo ikaw ay mas nakakahigit o mas nakakataas. Upang makapagpuri sa Diyos, kasama po ito sa proseso na ibinababa natin din ang ating mga sarili. No? Sino ba tayo sa presensya ng banal na Diyos? No? Mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Yes, may halaga po tayo, pero wag nating kalilimutan na lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay para po sa kanyang sariling karangalan. No? Kung hindi ka mananampalataya, medyo mahirap po itong unawain sa simula. Pero sa patuloy na pagpakikinig at pag-unawa at ultimo pagsampalataya sa Diyos, maunawaan po natin to. But this is what is true. No? Ultimately, everything is for His glory. Sabi po sa Isaiah 48, 9-11, dahil na rin sa karangalan ko, ako ay nagpigil dahil dito'y hindi ko na kayo lilipulin. Sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo'y napatunayang hindi nararapat. Ang ginawa ko ay para na rin sa sariling kapakanan. Paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang, walang makakahati kahit na sino man. No? Because everything that God does ultimately is for His glory. No? Kaya nga sa worship po, naalis po yung mga maling konsepto at kaisipan ng pagiging man-centered po natin. Na ang pagtingin po natin ay pansarili o pang-tao. Hindi po. Why we are here, why do we gather in this place is to give glory to God. Why does God do anything? Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para saan? To what end? Ano ang dulo nito? Well, ang dulo ng lahat ng ito ay para pa rin po sa kanyang kapurihan. Hindi po para sa atin, hindi po para sa ating kasiyahan, hindi po para sa ating kagalakan. Kung meron man nun at meron naman talaga nun, yun ay karagdagan lamang. Ito ay bahagi lamang ng mga resultang mabubuti galing sa Panginoon. Pero ang ultimate lagi ay ang kanyang sariling karangalan. Kaya nga kahit sa atin pong kaligtasan, no, tayo man ay naging bahagi ng napakayaman na biyaya at kaloob galing sa Panginoon kay Kristo, ang dulo po nito, kahit na tayo ang naligtas, ay kapurihan pa rin po sa Panginoon. Anong sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kabanata 2, 8-11? Nagpakumbaba siya, si Jesus, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. That was the goal. That was the ultimate purpose of all of these things. No? Kaya nga doon natin masisilip, masusulyapan, ano ba ang layunin ng Diyos? No? Bakit hindi na lang niya patayin ang tao, gaya naman talaga ng sinabi niya, ng ipagbawal niya ang pagkain sa bunga
no, doon sa puno sa paraiso, bakit hindi na lang patayin ng Diyos ang tao and start over again? But everything He does is for His glory. No? He seeks out what will most glorify Him. No? At bakit? Dahil siya naman talaga ang Diyos. Siya lang naman talaga ang karapat-dapat sa lahat ng mga ito. No? We are created for His glory, and letter C, we are created to worship Him alone. Ang pagkakaroon ng tamang konteksto sa kalulatian at kapurihan ng Diyos ay naghahanda ng ating mga puso at mga kamay para po sa pagsamba. Worship is primarily how we give glory to God. No? And in this sense, we are all made to worship God alone. No? Worship starts with acknowledging who God is, ang pagkilala sa Kanya. Iukol natin sa Kanya. At anong iuukol mo kung hindi mo naman kilala ang Diyos? Mahirap pong gawin yon. Kailangan mo muna siyang kilalanin. No? At salamat sa Diyos dahil nandyan nga po ang Kanyang salita para ipakilala niya ang Kanyang sarili. He has revealed Himself through the Word. At pag nakilala natin siya, yun ang ating unang gagawin. Sabi po sa awit 100 verse 2 and 3, paglingkuran ninyo ng may kagalakan ang Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. It is that recognition that starts everything off. No? Doon po tayo magsisimula. At magpapatuloy naman ito sa pagganap at paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya. No? Sabi naman po sa Kolosas, Kabanata 1, 9 hanggang 10, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. No? Because that's the goal. No? Kaya't yun po, doon po umiikot ang buhay ng mga mananampalataya. But not everyone has the ability to worship by virtue ng mga bagay na atin pong tinignan at nabasa. Only those who have a right relationship with God know God. No? Yun lamang merong tamang relasyon ang nakakakilala at nakakaunawa sa Kanya. No? Kaya't yun po yung pangunahin din pong pangangailangan. No? You cannot worship God if you do not know God. You cannot please God if you do not know who He is and what everything is about concerning Him. No? Worship, therefore, is more than just singing or dancing or attending the services. No? Dahil nga sa maraming pagkakataon, sa mahabang panahon, ang pagsamba ay nakaakibat po o nakatali po doon sa meaning or sa activity ng pag-awit o pagsayaw. And it's true, yes, but it goes beyond these activities. Higit po ang pagsamba, liban pa sa mga bagay na ito. Kahit ang pagdalo ng gawain ay bahagi po ng worship, but hindi po siya doon lamang po nasusukat. No? These things could be part of our worship, but worship transcends anything physical. No? Worship deals with the matter of our heart and our relationship to God. Ito ang ilan sa mga attitudes na mahalaga po na tumutukoy sa atin pong pagsamba sa Diyos. Hindi ko na po naisulat sa PowerPoint po. Number 1 po ay humility. Kababaang loob. Hindi ka po makapagsasamba sa Diyos kung mas mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ba't ako makikinig sa Kanya? Ba't ko siya papahalagan? Ba't ko siya aawitan? No? Why do I owe Him? Hindi mo gagawin. Hindi ka sasamba kung hindi mababa ang iyong kalooban. Humility is having a high view of God
and a low esteem of self. Ang kababaang loob sa harapan ng Diyos. Ito po ang attitude, no, na ipinakita ni Propeta Isaias, no, sa kanyang sinulat, kabanatang 6, talatang 5. Anong sabi niya? Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. No? Ganun po ang kanyang naramdaman nang makita niya sa kahit sa isang pangitain ang presensya ng Diyos na pumupuno sa loob ng templo. No? He did not feel deserving of this. He did not feel worthy of the Lord. And that's true humility. Hindi po yung fake humility na kunwari lang. Ito'y totoong kababaang loob. That's one, humility. Number 2 is reverence. No? It means the fear and respect that God is worthy of. Usually, reverence po ang tinutukoy natin pagka binabanggit natin ang mga talata sa Biblia na nagsasabing magkaroon tayo ng tamang pagkatakot sa Diyos. No? The fear of the Lord means that holy reverence, no? Respect and awe that He is worthy of. No? At ito'y hindi lamang po nakikita sa lip service, ito po'y makikita sa atin pong mga ginagawa po kasi. Isang magandang halimbawa po nito ang ipinakita ng mga alagad sa Bagong Tipan. Aklat ng mga Gawa, kabanatang 5, 27 hanggang 29. Ang ginawa nila, sabi, inaharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Jesus na iyan? Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. That's it. That's what reverence looks like in action. No? What God will say is more important than what you will say, so I'm sorry. Pasensya na po kayo. Well, hindi nga siya humingi ng pasensya eh. Magalang lang talaga tayong mga Pilipino. No? Pasensya na po kayo, pero mas gusto po naming sundin ng Diyos kaysa sa tao. Because what God is saying is more important, more worthy than what you want us to do or not do. No? It's humility, number 1, reverence, number 2, and number 3 is service. No? All of us are serving in the priesthood of believers. Sabi po sa 1 Pedro kabanata 2, 4 hanggang 5, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Hesukristo. No? Ang paghahandog ngayon, no, ay hindi nakatulad sa lumang tipan. Ang paghahandog noon ay mas literal. Naghahandog ka ng hayop, naghahandog ka po ng mga haing buhay, literal na nabubuhay pa. No? Para ito'y sunugin sa altar, dahil yun po ang iniuutos ng Diyos sa lumang tipan, sa Israel. Pero ngayon, hindi na po yun ang utos. Subalit, ganun pa rin po ang layunin, ang sumamba sa atin pong Panginoon. No? And we ought to worship God alone because nothing else deserves to be worshipped. No? Wala na pong anumang ibang tao, ibang bagay na dapat po nating sambahin liban sa atin pong Panginoon. God made us for a purpose, His own purpose, for His own glory, because this is what pleases Him. No? Ang isang kagamitan, ang isang kasangkapan, kahit na napakamahal ang pagkakayari, will still be useless kung wala po siyang layunin. No? Or siguro nga, pwede din nating sabihin, ang isang napakagandang kagamitan, kahit gaano pang kamahal, kung hindi naman nagagamit, ay bali wala po siyang kabuluhan, wala din po siyang kwenta. No? Kamusta ng mga appliance natin sa kusina? No?
excited kang bumili nung may sale sa online, pero nagagamit ba? Sayang, hindi po ba? Kung hindi naman nagagamit. No? Napakataas ng halaga natin bilang mga nilikha ng Diyos. Nagagawa po ba natin ang ating responsibilidad? No? Sayang naman po kung hindi. Baliwala ang lahat kung hindi po natin ito natutupad. No? So yun po ang unang bahagi. Tungayan po natin ang pangalawa, at mahalaga pong tignan po natin to, obstacles in our worship of God. No? Marahil hindi po ito panibagong tema para po sa ilan, ngunit hindi pa rin po nawawala ang kahalagahan ng temang ito. Dahil po sa napakaraming mga patibong, sa napakarami pong mga kasawian na maaari po nating matagpuan, sa layunin po nating sambahin ang atin pong Panginoon. Kaya't dapat po tayong maging maingat sa pagtupad ng gawain pong ito. No? Ngayon, bago ang lahat, uunahin na po natin yung pinaka-obvious sa lahat ng bagay. No? The most destructive thing possible that can affect not just the worship of the Christian, but of everything else, is of course, sin. Wala na pong iba. Kasalanan po ang number one na kalaban po ng mananampalataya. No? We want to get close to God. We want to be intimate with Him, while sin wants to keep us away from God. No? Kaya nga sabi po ni Isaiah muli sa chapter 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. No? Sin is the one thing that destroys our relationship or hinders it at the very least. No? Ito ang umaagaw ng ating atensyon, ng atin pong kaisipan, ng atin pong mga gawain, galing po sa Diyos at patungo sa maraming ibang mga bagay na wala naman po talagang kabuluhan. No? Yun po ang pangunahin. Liban dito, ano pa po ang mga hadlang sa atin pong pagsamba sa Diyos? Well, letter A is those false gods. No? Sa pinakamababaw na epekto po ng kasalanan, pinagpalit ng tao ang kalulatian na para sa Diyos para po sa ibang mga bagay. Tinutukoy ito ng aklat ng Roma, Kabanata 1, 21 hanggang 23. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga hayop na gumagapang. No? In reality, there is no other God aside from the one true God. Wala naman po talagang ibang Diyos, no? Kaya nga sa Tagalog po, lagi ko pong nababanggit ito, gustong-gusto ko po yung naisip nating salita para po sa mga false god or false idols. Ano pong ginagamit nating salita sa Tagalog? Diyos-Diyosan, which is a subtle play of words in our language. Ganyan ang ginagamit nating diction or salita pagka meron tayong tinutukoy na bagay na para bang laro o para bang hindi totoo. No? Ano ang tawag ng mga laro ng mga bata? Bahay-bahayan. Nagkukunwari silang may bahay sila. Nagkukunwari silang pamilya sila. Na baril-barilan. Nagkukunwari silang nagbabarilan sila. No? Kunwari yung isa ay kriminal, kunwari yung isa ay pulis. Diyos-Diyosan, kunwaring mga Diyos. No? Natutuwa po ako lagi noon pag naaalala ko yung word na yun. Kasi ang nakakatuwa lang isipin na yun yung naisip na salita natin sa Tagalog. Because pinapahiwatig nito ang katotohanan. Wala naman kasi talagang ibang Diyos. Sila'y mga Diyos-Diyosan lamang. Kunwari lang kasi yun, inimbento lang natin mga tao. Ayan
larawan ng mga taong may kamatayan, mga larawan ng mga taong inimbento lang natin, mga larawan ng mga hayop, larawan ng kung ano-ano pa, larawan ng kalikasan na ginawa nating Diyos at kung ano-ano pa. No? There is no other God aside from the true God, but that did not stop us from worshiping others. No? Other people, other things, other creation because of sin. Yun nga po, no? Ito ang unang epekto ng kasalanan. No? Kung bakit tayo lumiban at tumalikod sa pagsamba ng tunay na Diyos. Sa madilim nating pag-iisip, hinanap natin ang kaluwalhatiang nakikita natin sa paligid natin, imbis na iukol natin doon sa lumikha ng mga bagay na ito. 'Di ba? Imbis na sambahin mo ang manlilikha, sinamba mo yung nilikha. That's it. That's what happened. No? Man worship many different things in creation instead of the Creator. Kaya nga sinamba ang kalikasan, forces of nature, at ang lahat ng nasa pagitan po nito. No? The creatures in the air, in the sea, and on the land, including other people as well. No? Sabi ko nga, kahit ang kanilang imahinasyon ay gumawa everything to avoid the truth. No? Ginawa ng tao ang lahat para lang umiwas doon sa pawang katotohanan. No? Narinig na natin, tanging ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa pagsamba at sa lahat ng kalwalhatian. At ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay ang pag-ukol ng kalwalhatian na para dapat sa Diyos at ibinibigay ito sa iba. Kaya nga ito ang pinakamasahol. No? Lalo na nung hinaharap ng Diyos ang Israel, ito ang pinakamasahol nilang kasalanan. No? All sin is equal, yes. But God places very specific emphasis on worshiping idols. No? And it is one thing that He will never, ever tolerate. Sabi po sa Isaiah pumuli, 42 verse 8, Ako ang Panginoon, iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. No? There will be a reckoning. No? Meron pong araw na darating na pagbabayad sa lahat ng ito. And it is coming soon. No? Sa Israel, it came time and time again. No? Matigas ang ulo, matututo, babalik. Makakalimot, mawawala, babalik sa kasalanan, paparusahan ng Diyos, matututo, titino, babalik, and kaya paulit-ulit po ang Israel sa lumang tipan. But now there will be a reckoning when Jesus Christ once again comes. No? At pagbabayarin ng lahat ng tao ang kanilang kamangmangan. No? Dahil po dito. Pero isang bahagi lang po yon, the false idols. Mas mahalaga po, lalo na po sa atin ngayon, is letter B, the idols of our hearts. No? Yung false idols, yun po yung masasabi kong mababaw. Mababaw pa yon sa lagay po na yun. Mas malalim po ng bahagya ay ang mga Diyos-Diyosan ng ating mga puso. No? Marami man, marahil ay iniwan na ang mga Diyos-Diyosan nilang pisikal. No? Mga imahe, mga statwa, mga larawan, no? Masasabi ng marami sa sanlibutan na, ay hindi naman kami sumasamba sa mga bagay na ito. Pero pinagpalit lang nila ang mga pisikal na idolo para sa mga immaterial na mga idolo. No? Meron pa ring Diyos-Diyosan, hindi na nga lang nakikita. At sa katunayan, ito'y mas mapanganib pa kaysa doon sa nauna. Ito ang tinutukoy sa atin pong mga puso. No? Ito sa kanilang mga puso, merong ibang bagay higit sa Diyos. No? Hindi ka nga lumuluhod sa imahe, hindi ka nga sumasamba sa iba, pero ano ang bumihag sa iyong puso? Ano ang pinapahalagahan mo higit sa lahat ng iba pang mga bagay? Ano sa tingin mo ang hindi ko kayang mabuhay kung wala ang bagay na ito? No? At ang nakakatakot po doon sa kaisipang ito is that under these certain rules, under these conditions, anything can be a God, small letter G. Lahat ay pwedeng maging Diyos-Diyosan po natin kung ganoon. No? Marami ang tinukoy, marami ang sinabi ng Biblia
upang tukuyin ang mga bagay na ito. Siyempre, number 1 is material possessions. Sabi po sa Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. No? Inuna ko yan kasi yan ang pinaka-common in our time today. No? Walang sinasamba daw, pero ang pinakamamahal niya ay ang kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian, at ang kanyang kayamanan at karangyaan. No? The riches of the world and money whom many, many, many people love. No? Kung hindi yan, kung magiging marangal ang iba, sasabihin nila, edi ang aking mga mahal sa buhay o ang aking pamilya. Pero ito naman ang sinabi ng atin pong Panginoon. Mateo Kabanata 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Because loving family is one of the best virtues that a person can have. Napakarangal, napakabuti, napakamalinis, alam mo yon. Pero may babala ang Biblia sa atin. No? It becomes a liability if our love for others becomes or exceeds our love for God. Yun po ang delikado. Anumang bagay ang humigit kaysa sa pag-ibig natin sa Diyos ay nakakasama. Ayan pong maliwanag na sinasabi po ng talata. Hindi karapat-dapat sa akin. No? At ano pa mang ibang bagay ay bahagi po sa usapin pong ito. Sabi po sa Mateo Kabanata 6:21, sapagat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So everything else can become an idol of the heart. Yung hobby mo, yung career mo, yung achievement mo, yung talento mo, yung ambition mo, yung plano mo, alin man dito. Kahit gaano yang mabuti, kahit gaano yang kaaya-aya sa mata ng tao, anumang bagay na humihigit sa Diyos ay nagiging Diyos-Diyosan po. No? Ang tanong nga po sa aklat ng Mateo Kabanata 16:26, sapagat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Why would we choose anything other than our salvation? Bakit natin pipiliin ang anumang ibang bagay na alam nating magdudulot naman sa atin ng kapahamakan? Well, that is the question. No? At alam nating pipiliin pa rin ng marami ang kapahamakan kahit marinig nila ang mensaheng ito. Tayong mga sumampalataya kay Kristo ay nakatawid na. No? Galing sa kasalanan, galing sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga imahe. No? Pero mag-ingat po tayo sa Diyos-Diyosan ng ating mga puso. Kahit anuman ay maaari pong umagaw ng atin pong atensyon galing po sa Diyos. Ultimo, letter C, ay ang ating mga sarili. Ourselves. We ourselves, sometimes, the biggest obstacle to worshiping God. Tayo mismo. No? Huwag nating isisi ito sa iba. No? Huwag nating sisihin yung katabi natin, yung kaharap natin, yung nasa likod natin. Tayo mismo, kung minsan ang nagiging dahilan sa atin pong hindi pagsamba ng maayos o ng totoo sa Diyos. No? Alisin man natin ang lahat ng ibang bagay sa buong mundo. No? O di kaya pumasok ka sa isang maliit na silid, sarado, walang ibang bintana, walang ibang nakalagay sa loob, at makikita mo na ang puso ng tao ay pawang makasalanan pa rin talaga. Kahit na wala na siyang ibang nakikita o naririnig, magmula sa kanyang sariling puso ang mga bagay na masasama at karumal-dumal. No? At ngayon tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Totoo po. Ngunit hanggat narito po tayo sa lupa, nandyan pa rin po ang ating kalaban, ang atin pong sariling laman. No? There is that decision to either worship God or worship something else or even ourselves. No? Ang ilan sa kanilang mataas na pagtanaw sa kanilang sarili, dinideklara ang hindi pagkakaroon ng kahit anumang Diyos. At pinakilala na ng Biblia kung sino sila. Ang sabi ng Biblia, sila ay mga hangal. Aklat ng Awit, 14, talatang 1. Walang Diyos.
Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. No? Habang ang iba naman, iniisip na sila ang sarili nilang Diyos sa sarili nilang buhay. At ito'y nagmumula doon sa napakatinding pride ng puso ng tao. No? Ba't ako maniniwala sa Diyos na siya ang nagdidikta ng lahat ng ginagawa ko? Hindi ako. Ako ang Panginoon ng sarili kong kapalaran. Yan ang kasabihan sa sanlibutan. No? I will not accept anyone exerting their control over me. Ako ang bahala sa lahat. And that is the enemy, yung pride na ito. No? Binanggit din ng Biblia ano ang kahihinatnan po nila. Isaiah 14, 12 hanggang 15. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok ng tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan? No? Ang mga talatang ito'y tumutukoy doon sa hari ng Babylonia. No? In context, but many of us also see this, understood this, as the fall of Lucifer, of Satan from the heavenly host. No? It was pride. Pride po ang number 1 na kalaban po ng worship. Pride po. Ano po bang pride? Ang babaw lang ng pride, di ba? Pagmamataas sa sarili. Ang pagtanaw na mahalaga ako, mahalaga ang sinasabi ko, mahalaga ang iniisip ko. No? But it doesn't end there na ako ang pinakamahalaga sa lahat. No? It is pride that will bring everyone to destruction. No? Ang ultimong layunin ng pride ay itaas ang sarili. No? Kaya ngayon po ang essence ng pride ng buhay. Pride ng tao sa buhay na ito. No? Kung anong gusto ko, kung anong kailangan ko, kung anong magpapasaya sa akin, kung ano ang masarap para sa akin, ako, akin, para sa akin, pakinabang, akin, ako. Yun. That is what pride is. Kaya nga hindi po siya compatible sa worship. Kaya nga number 1 na mahalaga kanina nabanggit natin, ano po? It's humility ang number 1. Hanggat wala po yun, wala pong worship. No? Hindi po yun mangyayari. No? Kaya nga nabanggit din ito sa unang Juan Kabanata 2, 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. No? Tayo man ngayon, mga mananampalataya na, ay dapat pa rin pong mag-ingat. Kasi hindi pa po yan totally nabubura hanggat nabubuhay po tayo. We are always susceptible to this temptation, to this pitfall. No? Kaya nga tayo'y nagsasaliksik palagi, nagre-reflect palagi, nag-evaluate palagi para mabantayan natin ang ating sarili kasi ganun pong kabilis ang mapalitan ang kalulatian na para sa Diyos at ang kinin natin para sa ating sarili o di kaya naman ibigay natin para sa iba. It's that easy. No? At yun po ay dahil nga po sa atin pong mahinang laman. No? Ang prinsipyo na tinuro ng Panginoong Hesus sa Mateo Kabanata 6:24 ay totoo pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Sabi niya, walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At sabi ko nga po, magagamit natin ang talatang ito para tukuyin ang lahat ng ano pa mang ibang bagay. Pwede mong palitan yung salitang kayamanan dyan ng kahit ano at totoo pa rin po yung talata. No? Yaman ang tinutukoy ng Panginoon nang sabihin niya ito. Pero ano ang bumibihag sa puso mo? Hindi mo sila pwedeng paglingkuran ng sabay kahit mabuting bagay pa yan.
Sabi ko nga kanina, ultimo pamilya, hindi po pwedeng humigit sa Diyos eh. Kahit ang pinakamabuting bagay, ito ay nasa ilalim pa rin dapat ng pamamahala at ng kapurihan ng Panginoon. Secondary lang ang lahat ng ibang bagay. No? So, panghuli po, number 3, getting to the heart of our worship. Ano man ang mga dahilan kung bakit tayo kung minsan para bang nawawala o naliligaw, baka naman dahil sa mga nakakapanlin lang na kaisipan o mga bagay-bagay, ay, alam mo yon, nadidiskaril po tayo sa tamang kalagayan. No? Pero hindi pa po huli ang lahat. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Hanggang ngayon, ay pwede po tayong magbago ng isip. Naalala ko po yung exhortation po natin nung nakaraang Friday, di po ba? Yung repentance, no? Hanggat may buhay ka, yun yung limit. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, may pag-asa ka pa rin, no? Pero wag mong sagarin. No? Hindi mo alam kung hanggang kailan ang mundo at kung hanggang kailan ang buhay mo. Kung napapakinggan mo ang mensahe, makinig ka at rumispondi ka ng tama. Because you are being given a chance, but that chance does not last forever. No? So we can get back to the heart of our worship. No? Letter A, true worship begins with faith in Jesus Christ. Sabi ko po kanina, hindi po walang taong makapaghahandog ng kanyang pagsamba sa Diyos kung wala naman siyang relasyon sa Diyos. At paano nga ba nagkakaroon ng relasyon sa Diyos ang isang tao? Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya ang pananampalataya kay Jesus ang catalyst. Siya po ang ugat at pinagmumula ng lahat ng ibang bahagi sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Actually, sa Kanya nakadepende ang lahat. Kaligtasan, kabanalan, pagiging matuwid, lahat ng mga kaloob na ito ay naging bunga lamang ng pananampalataya kay Kristo. Sabi nga po sa aklat ng Roma, Kabanata 10, 14 hanggang 17, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? That's the question. Paano sila tatawag? They don't even know God or believe in Him. No? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng isinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Without faith, there is nothing. No? Wala pong worship. Wala po. It is inaccessible kung wala pong faith. No? Dahil marami po ang sumubok na, marami na ang tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng human intellect and effort. But without proper knowledge of Him, para ka lamang pong sumusuntok sa hangin. Ang pinakamabuti at pinakamaganda mong layunin kung wala pong pananampalataya ay pasintabi po na basura po yun sa harapan ng Diyos. It's meaningless. No? Even the best intentions, no, ay wala pong kabuluhan kung wala pong pananampalataya. Alam natin ito, Hebrews 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Faith is the foundation. Faith in Jesus Christ specifically. Hindi lang basta-basta pananampalataya kung kanino at sa anuman, kundi pananampalataya sa buhay at bugtong na anak na si Hesukristo. No? Bugtong na anak ng Diyos. Faith in Jesus is the source of our motivation to worship God. We are motivated, number 1, by love, pag-ibig sa Diyos, because it is God who first loved us.
And this love was perfected in the death of Jesus Christ on the cross. We need to worship God because He created us, but we also want to worship God because of His great love for us. No? Kailangan natin siyang sambahin. Kailangan, kasi nilikha tayo ng Diyos eh. Pero higit doon, sabi ko nga sa simula kanina, there is that desire, yung pagnanasa din natin. Ngayon naman dahil naman sa napakatinding pag-ibig niya para sa atin. Sabi po ni Juan, sa unang Juan, Kabanata 4, talatang 11, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Letter B, true worship is not limited to a place or an event. No? Sa pakikipag-usap ni Jesus, nung nandito pa po siya sa lupa, doon sa Samaritanang babae, pinahiwatig ni Jesus ang katotohanan patungkol sa pagsamba, no? Na ngayon ay nangyari na nga magmula ng mamatay at muling mabuhay ang ating Panginoong Jesus. Nung sinasabi niya kasi ito, hindi pa nangyayari. Pero ngayon, sa panahon po natin at matagal na, naganap na. Sabi po sa Juan, Kabanata 4, 21 hanggang 23. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. No? Dahil nga nung panahon na iyon, ang mga Israelita sumasamba sa Jerusalem doon sa templo, habang ang mga Samaritano na hindi naman talaga welcome sa Jerusalem ay sumasamba doon sa malapit na bundok. No? Ngunit sinabi ni Jesus na darating na nga. At ngayon, dumating na nga. No? Worship in the Old Testament was very confined and very restricted in the lives of the Israelites. There was an emphasis on form, on process, on time, and places. Kaya nga ang pinakatuktok po nito ay ang templo sa kanilang pagsamba. Ito ang sentro sa lahat ng kanilang gawain. Pero ito man ay anino lamang ng mga bagay na darating. No? At dumating na ang mas mabuti mismo ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Colossus, Kabanata 2, 16 hanggang 17, kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa mga bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ang mga pisikal na prinsipyo ng lumang tipan ay natupad na kay Kristo. At nabubuhay tayo ngayon sa realidad ng espiritual na buhay na binigay sa ating mga sumasampalataya po sa Kanya. Kaya't ang pagsamba ng Diyos, ang pagsamba natin sa Diyos, hindi na po nasasarado lamang sa loob ng isang lugar. No? It is not confined to one place, to one building, or even in this physical church. No? We should worship anywhere, at any time, at any place, at any moment. No? The old temple was in Jerusalem. Mahalaga siya noon. Dahil pinahalagahan siya ng Diyos eh. Pero ano ang templo ngayon? Sabi po sa 1 Korinto, Kabanata 3, 16 hanggang 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. No? Bakit ngayon kailangan nating dumalo ng gawain? Well, because it's practical. Dahil una, sinabi ito sa Hebreo, hindi ko na po i-quote, no? Na tayo'y wag nating kaligtahan ng ating mga pagtitipon. Bakit po? Because there are many things that can only be achieved in a communal setting like this. No? Kaya tayo nandito para po magpalakasan, para po magpaalalahanan, para po manalangin, at para po magbigay papuri sa Panginoon. But worship is not confined to a place, to one place or one event. Worship is now our life.
No? Kaya nga, sinabi ko po to sa isang morning devotion na alala ko po, it is that paradox of worship. Sa lumang tipan, masasabi natin, kung tayo ang titingin ngayon, pabalik sa lumang tipan, pwede nating sabihin na, ay, salamat sa Diyos, kasi napakahigpit dati. Salamat at hindi na mahigpit ngayon. Dati kasi, yun nga, merong proseso, napaka-formal, may tamang sukat, may tamang araw, may tamang oras, at hindi ka pwedeng lumihis sa mga bagay na ito. Napaka-sikip, kumbaga. Kailangan mong sumunod at sundin ng mga alituntunin na ito to the letter. No? Para ito ay tanggapin ng Diyos kasi yun ang kanyang iniutos. So pwede mong isipin na mas madali na ngayon. Pero ang kabaliktaran, the paradox, becomes ngayon kung saan ang pagsamba ay nasa espiritu at katotohanan, ngayon na hindi na tayo nalilimitahan ng lugar at templo, ngayon sa isang banda ay mas mabigat din po siya. Kasi dati, anong tawag po dito? Ito ay parang lamang po, seremonya. No? Na yun nga din yung naging problema ng mga Israelita kasi tinutupad nila yung seremonya, ngunit malayo naman ang kanilang puso sa Diyos. Yun yung panganib dati. No? Ay basta ako, naghandog na ako. Ayan, inihandog ko na yung tupa, inihandog ko na yung kambing, yung mga papataying hayop, tapos na ako. Ngayon, hindi tayo pwedeng magpalusot ng ganyan. Hindi natin pwedeng sabihin ngayon na, ayan na, kumanta na ako, tapos na ako. O ayan na, nagbigay na ako para sa Panginoon, tapos na ako. Ayan na, dumalo ko ng gawain, tapos na ako. Hindi po. Hindi kasi doon nasusukat ngayon ang ating pagsamba, tinitignan po ng Diyos ang atin pong puso. Kaya nga parang parehas lang po sila kung ganon. Sa unang tingin parang mas mahirap sa lumang tipan. Pero sa isang banda, mas mabigat din po ang pananagutan natin sa panahon natin ngayon kasi hindi tayo makapagtatago. Hindi natin pwedeng gawing obligasyon o hindi natin ito pwedeng gawin sa paraan na ginawa ng mga Pariseo, paraan ng legalismo. So hindi tayo pwedeng makapagtago sa likod nito. No? So paradox po siya, parang dalawang bagay na totoo na magkabaliktad pero nakikita nating pawang totoo nga. Parehas na madali at mahirap yung lumang tipan at ganun din naman parehas na mas madali pero sa isang banda mas matimbang ang atin pong responsibilidad sa panahon din pong ito. No? Dati, paglabas mo ng templo, tapos na. Ngayon, hindi po. Ikaw ang templo ng Diyos. Kaya't saan ka man magpunta, dala-dala mo ang Espiritu ng Diyos at dapat ang buhay mo ay salaminin ito sa lahat ng ginagawa mo. No? So yun po yung buhay natin ngayon. Ang pagsamba natin ay hindi na po sa isang oras o araw o lugar, ang pagsamba natin ay sa lahat ng oras. No? Kaya ngayon po yung panghuli. Letter C, we must worship God in spirit and in truth. No? In spirit and in truth, yun po ang sinabi ng Panginoon sa Juan Kabanata 4:24. Ang Diyos ay espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Our worship should be done in the spirit. Ano ba ang kabaliktaran ng espiritu? Di laman. Hindi dapat ito sa laman, hindi dapat ito sa mababaw na paraan lamang. No? Since God is truth, our worship should also be in truth. Hindi nga yung mga haka-haka o mga assumptions lamang natin o yung mga gusto natin. We should not worship God according to our own standards, but we should worship God according to His truth, kung paano niya ito ipinahayag sa kanyang mga salita. Sabi po sa Mateo, Kabanata 15:7-9, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. At ayaw natin yon. In all instances, as much as possible, hanggat pwede at kaya natin, dapat tayong umiwas sa ganitong uri ng pagsamba. Ang mapagkunwari at paimbabaw na pagsamba sa Diyos.
ang pagsamba ng labi, ng nguso, kundi malayo naman ang puso. Di ba? Dapat parehas po. Lumalabas sa ating bibig, ang bukal na galing lang din po sa ating kalooban, ang papuri natin sa Panginoon. No? Huwag nating pababawin ang gawain pong ito. No? Hindi po natin pwedeng maliitin, bawasan, o di kaya naman ay baguhin ang layunin po ng Diyos sa atin pong pagsamba sa Kanya. Espiritu at katotohanan ay dapat pong magkasama, no? Para po hindi po maging mababaw, hindi po maging walang kabuluhan ang atin pong mga handog sa Diyos. No? Ang kombinasyon ng dalawa ang magreresulta sa isang makadiyos at nakagagalak na pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kailangan natin siyang kilalanin. Pag nakilala natin siya, ma-appreciate natin siya. At pag na-appreciate natin siya, doon magbubukal sa ating puso ang ating pag-ibig sa Kanya. The deeper our worship, the more God is glorified. Kaya nga, basahin ko po yung atin pong verse kanina, Romans 12, hanggang verse 2 po, basahin po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. No? Ang karapat-dapat na pagsamba ay ang paghahandog ng ating mga sarili. Ang buong buhay po natin ang ginagamit po natin upang sambahin ang Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating saloobin, lahat ng ating iniisip ay bahagi po nito. That's why we cannot afford to be shallow worshipers. Hindi po yun uubra. Kaya nga sabi ko kanina, hindi tayo pwedeng makapagtago. No? Makikita at makikita, malalaman at malalaman kung ano ang uri ng ating pagsamba sa Diyos kasi hayag ito sa atin pong buhay. No? Kaya't kailangan nating balikan ano ba ang tamang pagsamba sa Panginoon. True worship starts with the right relationship with God. It involves everything in our lives, both the physical and the innermost parts of our being, all consolidated by the truth of God found in Scripture. The end result is the glory of God. Unang Korinto, Kabanata 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. No? Para po sa ating pagtatapos, alalahanin natin na ang pag-ibig ang nagtutulak sa atin para sambahin ang Diyos. Mga tanong, no? Magandang balikan. Mahal ba tayo ng Diyos? Totoo ba? Mahal ka ba talaga ng Diyos? Dali pong sagutin nun. No? Yung sumunod na tanong, mahal ba talaga natin ang Diyos? Galing na po sa ilong. Kasi mas mahirap po siyang sagutin. Madali siyang sabihin, yes. Madali po siyang sabihin, yes, mahal kong Diyos. Pero kasi yung sagot na yon may kaakibat na may kaakibat na proof dapat. No? Kailangan mong pakita yung resibo. Mahal mo ang Diyos ha. So paano mo na ipapakita ang pagmamahal na ito? No? Ang pag-ibig man na ito ay sapat para tayo ay itulak para sambahin siya sa ating buhay sa araw-araw. Kahit na nasa labas tayo ng kanyang bahay-sambahan, no? Mahal ba natin ang Diyos o sapat ba ang pagmamahal natin sa Diyos na kaya nating ihandog sa Kanya ang anumang bagay sa ating sariling buhay? No? Parang si Abraham nang sabihan siya ng Panginoon na ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Handa ba tayong ihandog ang lahat o ang kahit ano sa buhay natin alang-alang sa Kanyang kalwalatian? No? Siya ba? Ang Diyos ba ang kayamanan na natatago sa ating puso? No? Ang tanging panalangin ko at pag-asa ko po na ang mga tumanggap ng biyaya galing po sa Panginoon ay maiukol nila ang papuri, ang pagsamba, ang kalwalatian at ang kataas-taasan
tanging sa Panginoon lamang na karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. No? At nawa, sa pagtatapos ng mensahe, yan po ang tumimo sa ating mga puso. Ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng papuri sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po, sa atin pong pagtatapos, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay mananalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, lubos ang aming papuri at pasasalamat tanging sa inyo lamang, Panginoon. Salamat dahil ngayong umagang ito muli kaming napaalalahanan ng mga katotohanan na nagmumula sa inyong mga salita. Patuloy kaming napapaalalahanan ukol sa napakahalagang tema ng pagsamba. Mga bagay na mga dapat naming alalahanin, mga bagay na dapat naming gawin, at ganon din mga bagay na dapat naming bantayan at iwasan. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, at patuloy ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa tunay na pag-ibig at pagsamba sa inyong pangalan. Naway maging katanggap-tanggap, Panginoong Diyos, ang aming mga buhay. Ihandog namin mismo ang aming mga sarili para sa inyo upang maparangalan, mapapurihan at maluwalhati ang inyong pangalan. Sa darating na panibagong linggo, Panginoon, tignan namin ang mga pagkakataon, tignan namin ang mga opportunity na papurihan ka at parangalan ang inyong pangalan kahit sa mga pang-araw-araw naming mga gawain at mabigyan namin ng kalwalatian ang inyong pangalan sa lahat ng oras. Minsan pa ay nagpupuri kami at nagpapasalamat kami tanging sa inyo lamang, Panginoon, at lahat ng kalwalatian ay ibinibigay namin sa inyo. Tanggapin po natin ang bendisyon sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, at ang lahat ng pinagpala sa araw na ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.